Vice ganda na iwan na sa Japan matapos umuwi ni Ayon, Vice muling umikot sa sine. Hanggang ngayon nga ay nasa Japan pa rin si Vice, at muli nga itong umikot sa mga sinehan kasama ang kanyang direktor. Habang nasa sine sila Vice, ay nauna naman na umuwi sa Pinas si Ayon Perez at inihatid din ito ni Papa Panji sa airport kanina. Live din na navideohan si Vice sa sine. Kasi kung umuwi kayo, sana hindi kami pumupunta dito. Pinapagod nyo kami. Salamat po. Paki-translate po. Hindi sila masyadong natawa doon. Dalawa lang po pwedeng magtanong na diretso. Okay lang. Take your time. Pinsana lang naman po ito. Yeah? Hello po. I'm Justin po. Justin. Eh, ba't H ang nakalagay sa jacket mo? Dapat Justin. Yes, Justin. First of all, thank you for... So, my question po is, what's your inspiration for making this movie and how did you prepare for the role? Kasi knowing you po parang for energetic yung mga role. I've watched all your movies by the way, so this is something different. Yan po. Pinagdududahan mo ba ang kakayahan? Hindi. Nakaaway. Hindi naman inaano. Una-una, thank you very much. I hope we made you proud after seeing this movie. Ang inspiration, si Direk Jun Robles Lana talaga ang kumuha ng inspirasyon mula sa mga maraming pelikula na nagawa ko na napanood niya at naghahanap siya ng isang karakter na parang hindi niya pa nakikita sa akin na pinoportray ko. Nung ginagawa ko naman siya, mahirap siya and at the same time, madali. Madali kasi mapalad ako na nabiyayaan ako ng napakaraming iba't ibang uri ng nanay sa paligid ko. Nagkaroon ako ng nanay na nagluwal sa akin, na nagbigay sa akin ng sobra-sobrang pagmamahal at inspirasyon. Nabigyan ako ng napakaraming mahuhusay na guro, na nagbigay din sa akin ng maraming aral at maraming pagkalinga at nagbigay sa akin ng ideya kung ano talaga ano pa yung ibang uri ng nanay bukod sa nanay na nagluwal sa akin. Nagkaroon ako ng maraming nanay-nanayan sa mga parlor na bubuo naman ng kabaklaan ko at nagturo sa akin at nagpakita sa akin kung gaano kaganda yung pagkatao ko at gaano kaganda yung mundo namin kahit nalilimitahan ng lipunan, kung paano namin magagawang masaya, makulay at kapaki-pakinabang yung mundong kami-kami lang ang magkakasama. Nagkaroon din ako ng maraming nanay-nanayan sa showbiz na tumulong sa akin para mahone kung anong meron ako at ma-develop yung karera na nasimulan namin sa show business. Ang daming uri ng nanay na pumalibot sa akin na nakuhanan ko talaga ng magagandang istorya nila. Yun yung mga pinagsama-sama ko para mabuo ko at para magkaroon ako talaga ng mahusay na pagkakaunawa kung ano ba talaga yung nanay. Ano ba yung ginagawa ng nanay? Ano ba yung kayang gawin ng nanay? Paano ba nagmamahal yung nanay? Paano kaya nasasaktan ng nanay? Nakita ko yun sa mga mata nila, sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang pagkakataon. Kaya naging madali din sa akin para magkaroon ako ng sapat na husay para ma-portray yung character na yun. Pero mahirap din because habang ginagawa ko yung pelikula, kailangan kong magbigay-pugay sa kanila eh. Ayokong may isang nanay, lalong-lalo na yung nanay ko, at magsasabi sa akin, parang hindi naman ganun. Parang mali. Kasi ito ay istorya nila eh. Istorya nila, istorya ninyo, istorya natin. Ayokong may magsasabi sa kanilang parang hindi naman nabigyan ng hustisya yung pagkatao ninyo bilang mga nanay natin, bilang iba't ibang uri ng nanay. At isa rin hamon sa amin, yung mabigyan ng tamang pagsisiwalat ng totoong kondisyon ng mga baklang nanay o mga nanay na nasa LGBTQIA+ community, kung ano ang kondisyon namin na kinakaharap sa Pilipinas, kung ano yung hirap na nararamdaman namin, kung ano yung hamon na hinaharap namin tuwing gumigising kami bilang mga magulang sa Pilipinas. So,
Ayun, kaya isang malaking pribileyo sa akin na magampanan ko tong karakter na to kasi makulay talaga siya at napakaganda. Maraming salamat po.